Kong si Patsay, mga ka-A to Z. Ngayong bisperas ng Chinese New Year, paniguradong kasama sa checklist ang pagpunta sa Binondo, Chinatown para mag-food trip at damhin ang mayamang kultura ng mga kababayan nating Filipino-Chinese. Pero alam nyo ba na hindi lang sa Binondo sa Maynila may Chinatown? Mayroon din sa Quezon City na may iba't iba ring Chinese New Year activities at cuisine. Alamin natin yan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Sandamakmak na dim sum, mula siomai, siopaw, chicken feet at kung ano-ano pang Chinese food ang cravings mo ngayong Chinese New Year. Saan nga bang perfect destination para matikman ang mga ito na swak sa pagsalubong ng selebrasyon? Sa Binondo po. Siyempre, pag sinabing Binondo, that's the place na good food. Bukod sa Binondo na tinaguri ang oldest Chinatown sa mundo, nariyan ang Banawe dito po yan sa Quezon City na tahanan naman ng abot sa 100 Chinese resto. Kaya naman, hindi kompleto ang ating selebrasyon kung walang food crawl. Una sa checklist na must try sa dim sum, ang siomai at shark's fin na all meat at no extenders. May Chinese version din ng Adidas na mas malaki at imbis na inihaw, steamed with tausi. Pansit ba ang harap mo? Name it. Classic canton o kaya naman seafood rice noodle, paniguradong pasok sa panlasa mo. Ayon sa food historian, kung tutuusin, ay halos walang pinagkaiba ang pagkain ng Chino at nating mga Pilipino dahil sa malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Napakayaman kasi nung pagkain ng mga kapatid nating Chino, yung spices na nilalagay nila, yung paghahalo-halo ng mga iba't ibang lasa, balanse ng tamis, ng alat, ng anghang, ganyan. At mayaman yung kasaysayan ng Chinese food. At makikita din natin yan sa influence ng Chinese cuisine dito sa atin. Hindi ba yung ating mga siomai, kikiam na talaga namang traditionally Chinese yan. Mas lumawak pa nga raw ang ambag ng Chinese community sa inihahaing pagkain sa hapag ng Pilipino. I think ang nakikita natin yung pag-a-adapt ng mga Pilipino sa pagkaing China ay hindi na siya na-stuck doon sa dapat it should be elaborate or there should be like a ceremony. Ngunit inadapt natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na meron siyang practical value o practical na purpose. Ay kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, sa mga foodie na gustong masatisfy ang cravings, swak ito dahil mas marami at mas malaki ang Chinatown na lungsod. This can be an alternative to those who live in these parts of the city or the metro, no? Na pag hindi na nila mapuntahan ang Binondo, medyo masikip na, ma-traffic ngayon, this is a place that they can go to. And halos lahat ng makikita naman sa Binondo, makikita rin dito, matitikman din dito, makakain din dito. 100% rin daw na authentic ang lasa ng mga inihaing Chinese food dito dahil hango rin ito sa standards at pamamahala ng Filipino-Chinese community. Bukod sa institusyon ng may tuturing ng mga Chinese restos, nagsama-sama rin ang ilang mga nag-alok ng Chinese delicacies. At kung pagod ka na kakakain, ipinagmamalaki ng Quezon City LGU ang museo ng mga laruan na koleksyon ni Jimmy at mga kapatid nito. Siyempre mga bata, may mga toys. Tinabi ko lahat yon. Nung nawala yung father ko, nilay ko sa isang kwarto. Doon po nagsimula. At kaya nga, tansya ni Jimmy, umabot lang naman sa 100,000 ang mga laruang naipon nito na ngayon pwede nang i-enjoy, hindi lang ng mga bata pati na ang mga young at heart. Kasunod nito, tumaas ang Tourism Department ng lungsod na bukod sa nakasanayang Chinatown sa Maynila ay makilala rin ang Banawe na sentro ng mayamang kultura ng Filipino-Chinese community. Magtatagal ang Chinese New Year program and activities sa lungsod hanggang Linggo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.